tayo ng bagong modelo ng Honda Click 160. Meron na silang available dito sa Honda Venus Marketing dito sa may Sobrecre Street, Tagum City. So in this video guys, pag-uusapan natin yung specs, features at syempre alamin na din natin yung updated price ng scooter na to. So without further ado, let's start this video. Sa mga naghahanap ng Honda Click 160, bagong model merong available dito guys. At kararating lang dito sa Honda Venus Marketing. Dito na muna tayo sa kanyang technical specification. Of course, this scooter is powered by 157cc, 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled at ESP+. Ito ay may lakas na 11.3 kilowatts at 8,500 RPM and max torque of 13.8 Nm at 7,000 RPM. Ito rin guys ay merong malaking fuel tank capacity na 5.5 liters, kaya naman sa long ride ay hindi ka na mabibitin pa dahil kaya nito umabot up to 46.7 km per liter. So yung kinaganda kasi dito kay Honda Click 160, kung gusto niyo ng mas malakas na power at torque sa isang scooter, naibibigay nito. So kung tatandaan nyo guys, yung scooter natin is yung younger brother nito, si Honda Click 125. Para sa akin, malakas na yung hatak at saka torque nun. How much more kung ito yung i-upgrade nyo. Kung gusto nyo pa rin ng may pagka-clicky yung look. So guys, yung color combination niya nga pala ngayon ay mas modern na kumpara doon sa na-review natin nung nakarang taon. So ito guys ay naka-two-tone. Ayan, kung mapapansin nyo, aside sa kanyang matte black na kulay, meron siya ditong parang silver or gray metallic na kulay. And for me, nakakadagdag ng aesthetics dito sa motor na to, mas nakaka-modern yung design. Tapos, sinabayan pa ng orange decals. Ayan, mas nag-pop out talaga yung kulay niya, no? So, dito sa front, yung decals na meron dito guys, is yung kanyang pangalan na Honda at yung displacement na 160. So, ayan, dito sa side front and dito naman sa gilid, of course, yung pangalan niya na Click. Ayan. So, kita nyo naman, malaki yung pagkakaiba niya kumpara doon sa old version. Next, dito tayo sa kanyang headlight. Ayan. Ganun pa rin naman guys, naka-LED. Turn signal niya, naka-LED pa rin. And ang nagustuhan ko dito, pag naka-LED kasi, mas malakas yung buga ng ilaw niya pagkagabi kumpara sa bulb type. And for me, goods na goods yan. Next, suspension ginamit, same pa rin, naka-telescopic, single disc, and single pat piston brake caliper. And this one guys is naka-combi brake na. So meaning, pag pinihit niyo yung left lever, automatic mag-engage yung both brakes, front at saka rear brake. And ang nagustuhan ko din dito guys, colored cast wheel na siya. Kung mapapansin niyo, parang may pagka-bronze yung kulay niya, dark bones. And ayan, mas modern po yung kulay, no? Tapos dito sa front, naka-tubeless pa rin yung tire na may tire size na 100 by 80 by 40. Ayan. Tapos, dito naman tayo sa kabilang side. So, ito yung itsura niya, guys. O, diba? And dito tayo sa dashboard. Sa dashboard, naka-fully digital instrument panel siya. Same sila ng dashboard ni Click. Yung information meron dito kagaya ng speedometer, fuel gauge, odometer, time. Tapos, meron siyang select at saka adjust button. Ayan, trip B, trip A, voltmeter, at kilometer. Sa kanyang mga buttons sa switches naman, meron siyang ayan, high beam, low beam. Ayan yung horn. Turn signal switch off. Tapos yung electric start. At equipped na din siya ng idling stop system. Ano yung function nito? Pag naka-activate to, 3 to 5 seconds na hindi tumatakbo itong motor na to, automatic mag-shut off yung makina. In that way, mas makakatipid kayo sa gasolina. No? Tapos ito yung kanyang side mirror. So, for me, meron siyang malaking side mirror at kung mapapansin nyo, napaka-durable, no? Pati nung kanyang parang stem. And if I were you guys, kung hindi pa siya sira, huwag nyo munang palitan. Pero kung gusto nyo naman na mas maporma yung side mirror nyo at bumili ng aftermarket, make sure ninyo na quality yung side mirror. Para nang sa ganon, pag nasa high speed kayo, hindi siya yung parang, alam nyo yun, parang sumasayaw. So, ayan. So dito guys, tayo sa kanyang mga front pocket or console box. So dito sa front, syempre meron siyang charging port. Equipped siya na keyless system. Ayan. Pag binili nyo to guys, dalawa yung ibibigay sa inyo. Tapos, nandito yung isa pang front pocket.
Mas malalim na yung front pocket niya kaysa kay Click 125 pagdating dito sa right side. Tapos nandito yung bukasan ng seat, no? So, check natin yung seat, guys. Gaano ba siya kalaki? Ayan. Ito yung kanyang under seat. So, pagdating sa kanyang under seat, guys, malaki na. So, kasya-kasya dito ang mga gamit nyo, like bag, raincoat, depende na lang sa inyo kung anong gusto nyo ilagay dito. Tapos, meron siyang manual. So, if ever meron kayong gusto malaman dito sa scooter na to, nandito lahat nakapapaloob. Tapos, may free tools. Meron din siyang tool organizer dito. Tapos, ito pala yung fuel tank niya, guys. So, pagdating sa fuel tank niya, meron siyang fuel tank capacity na 5.5 liters. At for me, sa long ride, hindi ka na mabibitin pa dahil kaya nga nitong umabot ng up to 46.7 km per liter. Ayan. So, balik na natin to. Meron siyang generous seat cushion. Ayan. And for me, goods na goods yan. Masarap to i-long ride, guys. Ayan. Tapos meron siyang napaka-durable na grab bar. So kung if ever, hindi pa enough sa inyo yung kanyang under seat storage, pwede kayo magpalagay dito ng top box. No? Palitan nyo lang tong kanyang grab bar. Pero kung ayaw nyo ng top box, ayan, as is lang. Tapos dito, nandito yung side stand na merong side stand switch. Pag nakababayan, automatic mag-shut off yung makina pag naka-andar. No? Tapos ito yung foot peg ng angkas. Yung sa akin, guys, kung natatandaan nyo, tinanggal ko yung aking foot peg kasi naka-rubber yon. Pinalitan ko ng ganito para mas maangas. Pero kay Click, no, need mo na palitan kasi stuck na po yung kanyang pillion step na ganito yung design. Ayan. Nandito yung kanyang panggilid, yung air filter nandito, syempre yung kanyang belt drive nandito, ayan. At of course, ginamitan pa rin siya ng monoshock suspension, guys. Sa mga nagtatanong, drum brake pa rin. Tapos meron siyang malaking tire size sa likod na 120 by 70 by 14 tubeless. Ayan. So, check natin yung tail, guys. So, pagdating sa tail, ayan. Modern na din kasi naka-LED na. Ito yung turn signal niya. Same pa rin kay Click. If I were you, kung may mabibili kayong guard dito, mas better. Ilaw pa rin siya ng plaka. Naka-reflector pa rin. And, ayan. Lagay ng tape. So, dito tayo sa kabilang side. Of course, equip pa rin siya ng ACG, alternating current generator. Pag pina-under to, tahimik na lang. Ayan. Yung kanyang tambucho, nandito pa rin yung modern design. May heat guard pa rin pang-protekta sa legs ng angkas mo or sa legs mo. Ayan. Pagdating sa exhaust end cap, guys, yung nagustuhan ko, nag-complement sa kulay ng kanyang two-tone. Ayan. Diba? Nice. So, ayan guys, meron pa rin tire hugger. Parang sa ganun, pag idadaan nyo sa putek, hindi na kung saan saan tatalsik. Ayan. So far, wala namang iba pang binago dito. Ganun pa rin naman. Ang binago nga lang, guys, is nakatutone siya tapos yung decals. So, kung interested kayo, guys, pag-usapan naman natin yung presyo nito, kung magkano ito ngayon, at kung naka-promo ba siya. So, ayan guys, natapos na natin ikutan si Honda Click 160. Kung interested kayo dito sa scooter na to, ito ngayon ay merong spot cash na 116,900. Pero kung gusto nyo ng installment, down payment niya is 9,000 at monthly sa 3 years na 5,506 at rebates na 200. At ito po ay available lamang dito sa may Honda Venus Marketing, Sobrecar Street, Tagum City. Full address, ilalagay ko na lang sa screen, maging sa description box para mas makapag-inquire kayo regarding sa scooter na to. So natapos na nga natin guys ikutan si Honda Click 160. Yan yung masasabi nyo sa bagong scooter na to. Sulit pa ba siya sa presyo niya at ano yung katangian niya kung bakit siya i-consider yung bilhin ngayong 2025. Paki-comment naman sa baba. At syempre kung bago pala kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!